Good morning. Hi, kumusta lahat? Hope everyone is doing well. Um, Congratulations dun sa mga nagpabaptize doong sa last Sunday ba yun? Pero pinadala ako uh, ni Matias at saka ni Pastor Arnold ng mga pictures and I'm so blessed. Senior ko kina Pastor Chris at saka kay Pastor Brandon and they were sabi ni Pastor Chris absolutely precious. Sabi niya nakita yung mga and then si Pastor Brandon then he just says praise God. So welcome and I pray na continue, okay? Yung mga bagong nabautismo at yung mga dati na dyan, you know, continue. Okay, magpatuloy tayo sa ating paglakad at kasama ang ating Panginoon. Always ang theme ng church ngayon dito sa West Grove this year is look up. Okay, look up. Tingin sa taas sa ating Panginoon malapit na kanyang pagbabalik. But anyways, yun but again, I'm so happy, I'm so blessed yung mga yung baptism niyo. So, patuloy pa rin tayo. Malapit na tayong matapos sa Aklat ng Pahayag. Okay? Sa chapter 21 tayo ngayon, starting from verse 22 hanggang chapter 22 verse 5. Okay? At part 2 ito. Remember yung last nating pag-aaral, part 1, ang yung eternal home, ang pangwalang hanggang tahanan. I mean, if that's correct. Sa ang eternal home natin, part 2. Yung last time, yung panglabas ang nakita, ngayon ang looban. Okay? So, part 2, inside. So, let's pray. Father God, we thank you so much, O Lord, again for the hope of heaven, O Lord, with you in the city of the New Jerusalem, O Lord. Ang bagong Jerusalem, O Lord, na I think, oh Lord, handa na para sa amin, oh Lord. It's so beautiful, Lord. Hindi man namin kayang i-describe, oh Lord, ang kagandahan ng tahanan namin na inihanda niyo, oh Lord. But we try, oh Lord. So, and I think it is better. Mas maganda pa dito sa aming explanation na makukuha lang namin dito sa mundo, oh Lord. Mga salitang pangmundo lamang. Ngunit I think, Lord, sa akin lamang ay mas maganda pa, oh Lord. At maraming salamat. So help us, O Lord, to always look up, O Lord, for your return. And help us to be ready. Maging handa kami sa inyong pagbabalik. Salamat po, Panginoong Jesus. We love you. We praise you. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay. So, ready. Ready na kayo. Tour pa rin, okay? Real estate pa rin. Pang loob naman ngayon. So, kita nga natin last week yung panglabas, ang kalakihan ng banal na lungsod na pinakikita sa atin na marami ang inheritance natin space-wise, napakalaki, right? Yung mga moog or walls or pader, haspe, parang diamante. Could you just imagine that? Yung mga pader natin, mga parang diamante. Yung pundasyon ay gawa ng mga iba't ibang brilyantes na maniningning ang kulay. At tapos, yung tarangkahan, yung gate, papasok sa Bagong Jerusalem ay ang gawa yung malaking perlas na malalaki na ang constantly palaging nire-remind tayo, pinapaalala sa atin ang Panginoong Hesus, siya lang ang daan, yun ang kanyang handog ng kanyang buhay, kaya tayo ay nakakapasok sa banal na lungsod, right? Siya yun ang perlas, malaking perlas. So, again, this morning, we'll get to look at the inside, yung looban naman ng Bagong Jerusalem. At it actually begins sa ikalawang bahagi ng chapter 21. Okay? Ang sabi doon, ang langsangan ng lungsod ay dalisay na ginto,
katulad ng salaming malinaw. So, as ang anghel, binibigyan pa rin ng tour si Juan dito sa banal na lungsod. Ang unang-unang napansin ni Juan ay ang langsangan ng lungsod. Sabi, dalisay na ginto. Oh, the streets, ang lansangan, mga kanto, mga daanan sa Bagong Jerusalem, ginto. Again, can you imagine a place like that? It's so hard, Napakalinaw, sabi parang salamin ang kadalisayan ng ginto. Mga ginto natin dito sa mundo is they're still polluted pa rin. Hindi kahit na 24 karat gold, sabi pure na 'yon, hindi pa rin. Iba ang ginto sa langit, again, salaming parang salaming malinaw, sabi. Wala nang dumi. Wala nang dumi ng hayop, wala nang dumi ng tao, walang basura. It will be so perfectly clean. Ano balita yung mga iba diyan nakapunta na ng Singapore, sabi napakalinis ng Singapore, right? Oh, langit, hindi mo man mako-compare sa kalinisan. Kung sasabihin ko siguro yung linis ng Singapore, marumi pa rin compared dito sa Bagong Jerusalem. At lansangan, daanan na gawa sa ginto, yung bagay na pinag-aawayan ng maraming tao dito sa mundo. Ang ninanakaw, kuminsan pumapatay man, right? Para sa ginto. Tingnan nyo sa langit, ano lang, aspalto lamang ang ginto sa langit, sa Bagong Jerusalem. Ang ekonomiya sa tahanan natin na pangwalang hanggan, ibang-iba dito sa mundong alam natin. It's so different, So, aspalto lamang, pangdaan lamang yung ginto na pinag-aawayan ng mga tao dito o pumapatay man. So, but as he looks around, si John mayroon siyang napansin na wala. It's missing. Sabi sa verse 22, at wala akong nakitang templo dito. Ang dahilan ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ay ang templo nito. Bago ang Bagong Jerusalem bumaba sa langit, mayroong templo sa langit. Mga anghel lumalabas sa templo. Yung mga iba't ibang tunog, malalakas na tunog, mga utos, lumalabas mula sa templo. Sa Revelation, chapter 7 verse 15, chapter 11 verse 19, chapter 14 verse 15 and 17, chapter 15 verse 5 and 8, chapter 16, 1 and 17, binabanggit lahat doon, may templo sa langit. Pero dito sa Bagong Jerusalem, walang templo, sabi. Hindi na kailangan ang templo dahil ang Diyos mismo at ang kordero, sila mismo ang magiging templo. In the Old Jerusalem, yung mga sa lumang tipan na napag-aralan na rin natin, yung sa Jerusalem, yung templo ay yun ang lugar na pumupunta ang mga tao para makipag-meet, makipagkita sa ating Diyos. Okay? Or at least yung kanilang mga sacrifices, yung kanilang mga handog, yung kanilang dalangin. Ngayon, meron tayong mga iba't ibang churches, mga simbahan, right? Or bahay ng sambahan or something. Mga cathedrals, mga chapels. Sa Bagong Jerusalem, hindi na kailangan na pumunta tayo sa templo para makipagkita or makipag-usap sa ating Diyos dahil ang presensya ng Diyos sa Bagong Jerusalem, kahit saan, it's everywhere. Nandoon ang presensya ng Diyos
sa Bagong Jerusalem. We will be in constant communion with God. Alam niyo, palagi. I mean, there's no time na wala tayong communion with God. Ang ating buong buhay, which is eternal, sa Bagong Jerusalem will be dedicated sa pagsamba sa ating Diyos at ang Kordero. And in the New Jerusalem, sa Bagong Jerusalem, hindi na natin makakalimutan na mag-worship sa ating Panginoon, sa ating Diyos, dahil sasabihin sa verse 23, siya rin ang ilawan ng lungsod. Tingnan natin sa verse 23, sabi, ang lungsod ay hindi nangangailangan ng araw o buwan upang magliwanag dito sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbigay liwanag dito. Ang kordero ay ang ilawan nito. Ang mga bansa ng mga iniligtas ng Diyos ay maglalakad sa liwanag nito. Ang mga hari sa lupa ay magbibigay ng kanilang kaluwalhatian at karangalan dito. Ang Diyos, ang kordero ay ang ilawan nito, sabi. Alam niyo ba kung ano ang tinatawag na sun worshippers? Sun, S-U-N, ang araw, okay? May tinatawag na mga sun worshippers. Sinasamba nila ang araw. Marami sa mga Amerikano or mga puti, puti, kahit na ano pang. They're called sun worshippers dahil nakikita nyo sila, nandun sila, nagbababad sa araw, yung sa araw para sila ay umitim, right? Or tawag nila tan or maging brown or something. Kaya tinatawag silang sun worshippers. Sa mga beaches, sa mga pelikula, nakikita nyo siguro yun. Nakahiga sila sa araw para nga sila ay umitim or maging brown or something. Sa Pilipinas, hindi tayo sun worshippers. Alam nyo kung ano tayo? Silong worshippers. Dahil laging yung silong ang hinahanap natin, O kung lang silong, ano yung gamit natin? Payong. Ayaw natin maging maitim. Gusto natin pampaputi, Pero baligtad tayo, So anyways, sa Bagong Jerusalem, we will be sun worshippers. Lahat magiging sun worshippers. Pero hindi sun, S-U-N. Okay? Sun, S-O-N. Anak ng Diyos, Son of God. We will all be Son of God worshippers. How can we forget? Paano natin makakalimutan na sumamba sa Diyos kung ang kanyang kaluwalhatian nandoon sa buo iniilawan ang buong lungsod? Paano mo makakalimutan na sumamba sa kordero? Ang lungsod na ang kanyang lansangan ay parang salamin or purong salamin, mga ginto na parang salamin, sabi. Ang mga moog, mga pader, mga gawa sa haspe na parang diamante. Ang kanyang ang kaluwalhatian ng Diyos ay yung ilaw niya magba-bounce right sa mga maningning na mga bagay na iyon. So we will be constantly palaging reminded, pinapaalala sa atin ang kanyang presensya at ang kailangan nating magsamba kanya, sumamba sa kanya. So, oftentimes, kadalasan, di ba, nakakalimutan nating sumamba sa ating Diyos, sa ating pamumuhay dito. Minsan magigising tayo sa umaga, ano nang ginagawa? Nagkape. Tapos, punta na magbibihis na papunta sa trabaho or kung ano man yan dapat gawin doon sa araw na yun, o yung mga estudyante magpe-prepare na ng pag-aaral o papunta sa eskwelahan. We forget, nakakalimutan natin na pasalamat man sa Diyos eh. Same thing during the day, yung araw natin. Sometimes we get too busy na nakakalimutan natin na magpasalamat sa Diyos or at least, recognize God na nasa buhay natin. Pero sa Bagong Jerusalem, we will not forget to worship God. Dahil ang ningning, ang kaluwalhatian, ang ilaw, ang brightness ng ating
Diyos ng ating Panginoon, ang Kordero, paalala sa atin na sambihin siya. And He is worthy, right? He is worthy. Siya lamang ang worthy, nararapat sa ating pagsamba. It's actually, I think, this is a full prophecy na natupad sa Isaiah chapter 60 verse 19. Tingnan natin doon, okay? Isaiah chapter 60 verse 19. Ang araw ay hindi na magiging iyong liwanag sa araw, o ang buwan man ay magbibigay sa iyo ng liwanag, kundi ang Panginoon ay magiging sa iyo ang walang hanggang liwanag, eternal, everlasting, at ang iyong Diyos ay iyong kaluwalhatian. Isaiah 60:19. Nandun na ang Diyos, ang Panginoon, ang Kordero. Siya ang magiging liwanag sa bagong Jerusalem. Ito hindi ko ire-recommend, pero hindi natin pwedeng tingnan ang araw ng pangmatagalan, okay? Hindi pwede dahil mabubulag tayo. Okay? So wag niyo subukin 'yon. Like I said, hindi ko nire-recommend, okay? You can't stare at the sun for a long time, will go blind. But Jesus, ang ating Panginoon sa bagong Jerusalem, will be so bright, napakaliwanag, na nabibigyan liwanag itong napakalaking lungsod na ito, pero hindi nakakabulag. We can stare at His face, ang mukha ng ating Panginoon. We can stare, we can look, we can do, and hindi tayo mabubulag. It's so great, ano? Pangwalang hanggan yun. We'll just have to wait and see, okay? So, pagdating, ano lang to, okay? Ano ba yun? Disclaimer. Ano yun? But, baka hindi ganito ang pagpunta natin sa langit. Ay, sabi ni pastor, ganito raw. Para hindi pala eh. Okay? Forgive me. This is, again, all we could come up with. Okay? Like I said kanina, right? Ang explanation natin dito kung gaano kaganda ang bagong Jerusalem, I think mas maganda pa kasi yung pangmundong mga salita lang ang magagamit natin. Sabi nga ni Pablo, remember si Pablo, sabi niya nakarating na siya sa third heaven, sa ikatlong langit, which is heaven. Sabi niya, kriminal, hindi mo masasabi yung mga nakita niyo doon at mga narinig niya sa langit. Sabi niya, it's unlawful to mention those words, ang description. So, hindi niya ma-explain. Same as, we're just trying, okay? It's the best we can do. So, we'll just have to wait and see. Maghintay na lang tayo. Pagpunta natin sa langit, sa bagong Jerusalem, makikita natin dito kung gaano talaga kaganda. So, wag niyo akong hanapin doon tapos sabihin niyo sa akin, hindi pala mas maganda pa pala, sabi ni pastor. Sinasabi ko na sa inyo ngayon pa, okay? So, wag niyo akong i-blame, okay? Anyways, it'll be much better than what I could explain to you, what I could describe to you, the beauty of heaven. All I can tell you is believe. Okay? No sun, walang araw. Could you imagine? Walang araw, walang buwan. Ang Kordero ng Diyos ay siya ang liwanag ng bagong Jerusalem. So, with Jesus, palagi continually beaming yung liwanag niya sa lungsod na ito, wala nang lugar ang kadiliman. Of course, right? Darkness will not be there. Sa verse 25, sabi niya, kailanman ay hindi isasara ang tarangkahan nito sa araw sapagkat wala ng gabi roon. Dadalhin nila ang kaluwalhatian at karangalan ng mga bansa dito. Kailanman ay hindi makakapasok doon ang anumang marumi o ang anumang gumagawa ng kinapupuotan ng Diyos o ang gumagawa ng kasinungalingan. Ang makakapasok lamang doon ay yung may mga pangalan
ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Walang gabi, walang kadiliman. Anong ibig sabihin noon? Hindi na ba tayo matutulog? I don't know, Baka hindi na natin kailangan ng tulog, dahil perfect ang ating mga katawan, hindi napapagod or walang sakit. Kaya ngayon ito, nakikita niyo masakit ang shoulder ko, ewan ko kung bakit. Hindi ko alam, okay? Hindi ko alam kung paano 'yon. But ito ang alam ko is that sa langit or sa bagong Jerusalem ay dalisay pa sa dalisay, total purity sa banal na lungsod sa bagong Jerusalem. Dahil ang darkness, okay, ang kadiliman ay ang kawalan ng liwanag, right? Kapag pinatay mo ang ilaw, kung nakasara lahat ng mga windows, lahat totally dark, right? So absence of light or kawalan ng ilaw or liwanag ang kadiliman. And oftentimes kadalasan sa Bible ang kadiliman is used figure of speech na nangangahulugang na ang kawalan ng presensya ng Diyos, darkness, okay? Kadiliman, wala ang presensya ng Diyos. Wala ang kawalan ng pagpapala ng Diyos. Hindi 'yon sa bagong Jerusalem dahil ang blessings ng ating Panginoon, ng ating Diyos will fall lalabas, ibubuhos continually dahil ang kanyang presensya ay nandoon palagi. Ang kadiliman din sa Bible, it also talks about sin, right? Wickedness, kasamaan, darkness, So, kung walang darkness doon, walang kadiliman sa bagong Jerusalem, that means walang kasalanan, walang kasamaan, walang anything na nagsisimbolize ng kadiliman o ng kasalanan o kasamaan. Wala. So, it's perfect, perfect sa bagong Jerusalem. So, wala ng kasalanan, wala ng kadiliman. It also says yung mga tarangkahan, ang mga gate ay palaging bukas. Hindi isinasara. Kailanman ay hindi isasara ang tarangkahan nito sa araw sapagkat walang gabi na roon. They will always be open. Sa ating mundo ngayon, ang ating mga gates sarado. No? Dahil Dahil maraming mga kasamaan, maraming mga masasamang tao na gustong pasukin ang ating bahay, magnakaw o ano pa man. Right? Kaya palagi tayong may gates. Sinasara palagi. Sa langit or sa bagong Jerusalem, hindi isasara ang mga tarangkahan dahil wala ng kasamaan na makakapasok doon. Right? That great? So, pati na yung mga individual nating mga tahanan doon. So, sa John chapter 10 verse 9, it's a comparison. Sabi ng Panginoong Jesus, again, John chapter 10 verse 9, ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Pintuan, tarangkahan, gate could mean the same, right? Jesus, siya ang entrance. Siya ang pasukan sa walang hanggang buhay. And in eternity, like I said, yung mga tarangkahan na gawa sa malaking perlas would always remind us na si Jesus nga, siya ang very reason na nandoon tayo sa bagong Jerusalem. Sa ating mga tahanan, it's all because of Jesus and what He's done for us. Okay? Jesus is the door. Sabi niya, ako ang pintuan. Ngayon, perlas na malalaki na siya rin ang nagre-remind.
ang mga pangalan ng mga nakakapasok sa Bagong Jerusalem ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. They're the only ones. Sila lamang ang papasok sa banal na lungsod. So, walang ibang daan para sa langit, sa Bagong Jerusalem, sa kawalang hanggang tahanan, kundi si Jesus. Kaya sabi, I am the way. Hanggang dito sa eternity, siya pa rin ang daan. I am the way. Jesus is our only way to heaven. Okay. So, John, he does not see a temple. Wala siyang nakitang templo doon. Wala siyang nakitang araw, walang buwan. Pero anong nakita niya? Meron siyang nakita. Sa chapter 22 verse 1. Okay? Or simula sa verse 1 hanggang 2. Ipinakita niya sa akin ang isang ilog na may dalisay na tubig na nagbibigay buhay. Ito ay nagniningning katulad ng kristal. Ito ay lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Sa kalagitnaan ng lansangan at sa magkabilang panig ng ilog naroroon ang punong kahoy ng buhay. Ito ay nagbubunga ng 12 bunga. Bawat buwan ay may bibigay ng kanyang bunga. Ang dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling ng mga bansa. Isang ilog na may dalisay ng tubig na nagbibigay buhay. So, river of the water of life. Okay? Iba ang may mga commentators na sinasabing dito, ito ay symbolic lamang. Symbol lamang yung eternal life nga na nasa ating Panginoong Jesus, na nakamtan natin dahil sa ating Panginoong Jesus, or literal na ilog, river ng tubig. So, either way, right? But like everything else sa Bagong Jerusalem, sabi ang ilog na ito ay nagniningning katulad ng kristal. So it could all again reflect yung kaluwalhatian ng ating Diyos. Reflection lahat sa lansangan, sa pader, sa itong tubig na ito, it will reflect the glory of God. Dahil ito sabi ay nagniningning katulad ng kristal. At sa kalagitnaan ng lansangan, sabi ay ang punong kahoy ng buhay. Saan natin unang nakita yung punong kahoy ng buhay? Aklat ng Genesis, the beginning. Sa Garden of Eden. That's the first time we see it. Sa Genesis, chapter 2, verse 9. Sabi, at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kainin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan. And then, at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. So, the tree of life, ang punong kahoy ng buhay, nandito na naman. Pero napansin nyo ang difference sa Genesis at saka dito sa Bagong Jerusalem? Yung Garden of Eden? Merong punong kahoy ng buhay, pero wala yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Wala na doon. Si Adan at saka si Eva na inilagay sa hardin ng Eden, they were given the choice to love God by obeying His. Binigyan sila ng choice na ibigin, mahalin ang ating Diyos sa pagsunod sa kanyang utos. Ang utos, kainin niyo ng lahat. Sa lahat ng prutas sa harding ito, except yung halaman o punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Yun ang utos. At alam natin ang nangyari, they failed. Test yun, Bumagsak sila sa test. So they ate
Kaya nga nasumpa ang ating ang mundo ngayon, ano? Sa bagong Jerusalem, ang punong kahoy ng buhay lamang ang nandoon. Dahil sa akin lamang, kasi yung mga taong nandoon, tayo, uh, na-pass na natin. Pumasa na tayo sa test. Yung test ng obedience to God, ano? Because that was the test, right? Either sundin ang utos ng Diyos or labagin. Tayo sinusunod na natin. Sinunod natin ang utos ng Diyos na tanggapin ang kanyang handog ng kanyang anak. Ang handog ng buhay ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus. Tinanggap natin yun. Proven na natin ang ating pag-ibig sa ating Diyos. Kaya ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. We have obeyed His command. So, pumasa tayo sa test, kaya nandoon tayo. Kaya pala, paroroon tayo sa bagong Jerusalem na may aklat ng buhay. Punong kahoy ng buhay. Sabi, yung punong kahoy ng buhay, mayroong prutas na buwan-buwan man. Buwan-buwan, eternity, wala nang ano. It's just kind of sinasabi lang natin. Kasi ang buwan-buwan natin is yung continuous, right? Buwan after buwan after buwan, taon. It's just yung sinasabi yung continuous palagi. It never ends. Palagi yun, right? We always have buwans. January, February, March, lahat-lahat. It is eternal. Yun lang sinasabi dito. Sabi, wala nang, I would think there would be no time. Katulad ng panahon natin dito na merong, January 1st or, right? Kasi eternal eh. There's no, walang hanggan eh. So, ang sinasabi lang dito is, it's again, putting it in our perspective sa buhay natin ngayon sa mundo is just eternal, palagi, okay? Palagi yung bunga ng punong kahoy na ito, palagi para sa ating provision. So, it's just eternal provision. Itong sinasabing the fruit, mayroon siyang, nagbibigay ng prutas, buwan-buwan. So, again, hard to explain, okay? But it is palagi. So, meron tayong pagkain. Kumakain tayo. Wala nang diabetes or ano pa man, kahit na anong kainin natin doon. Hindi na tayo magkakasakit. Sabi pa rin yung leaves, ang mga dahon ay para sa, let me go back to that text. Bawat buwan ay magbibigay ng kanyang bunga, prutas, bunga pala. Ang dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling ng mga bansa. Kala ko ba wala nang sakit sa langit? Ano itong pagpapagaling? It does not mean, okay? Hindi nangangahulugan na mayroong sakit pa ron na para dapat pagalangin ng mga dahon ng punong kahoy ng buhay. Okay? Like I said, walang kamatayan, walang sakit, walang sorrow, walang kalungkutan, kalumbayan sa langit, sa bagong Jerusalem. So ano ang bibig sabihin nito? We can compare them kung ano, again, mga terms pang mundo, okay? May kukumpara lang natin itong mga dahon na ito sa pagpapagaling na parang vitamins. Hindi gamot. Okay? Gamot, ginagamot yung sakit. Vitamins, anong purpose ng vitamins? Palakasin lang tayo, right? Para yung health natin maging palagi. So, think of it that way, okay?
itong sinasabing mga dahon sa pagpapagaling, it would be more like vitamins than gamot talaga. Supernatural vitamins. Okay? So, there you go. Walang sakit. I mean, but that's what the Bible says. Walang sakit, walang kamatayan, wala nang ano mamang uri ng karamdaman doon. Okay? So, and to prove na wala ngang sakit doon sa Bagong Jerusalem sa verse 3, chapter 22, doon ay hindi na magkakaroon ng sumpa. Okay? Ang trono ng Diyos at ng Kordero ay makikita sa lungsod. Ang kanyang mga alipin ay maglilingkod sa kanya. Makikita nila ang kanyang mukha. Ang kanyang pangalan ay nasa mga noo nila. Hindi na magkakaroon ng gabi roon. Hindi na nila kailangan ng isang ilawan o ang liwanag ng araw sapagkat ang Panginoong Diyos ang magliliwanag sa kanila. Sila ay maghahari magpakailanman. So it kind of repeats the glory of God. Okay? Sila ang ilawan doon. Pero, sabi sa verse 3, doon na hindi na magkakaroon ng sumpa. O, kailan nangyari yung sumpa? Again, sa hardin ng Eden. Noong labagin nila ni Adan at ni Eva ang utos ng ating Diyos. Kinain nila yung bunga noong punong kahoy ng kaalaman o pagkakilala ng mabuti at masama. Sabi, if you can, Genesis chapter 3 verses 14 to 19. If you can turn there, babasahin natin kung paano nangyari yung sumpa. Okay? Pero sabi dito, sa Bagong Jerusalem, wala nang sumpa. Okay? At sinabi ng Panginoon, if you're there, chapter 3 ng Genesis, verse 14, at sinabi ng Panginoong Diyos sa Ahas, sapagkat ginawa mo ito ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At papag-alitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa langit wala nang, sa Bagong Jerusalem, walang makakapasok na masama. So, wala na ang dyablo. Actually, ang dyablo, nasaan na ngayon? Or sa panahong ito, nasa lawa na ng apoy. Kasama ang Antikristo at ang bulang propeta. Right? Wala na. So, my guess, again sa akin lang, walang ahas sa Bagong Jerusalem. Natutuwa ang maraming kababaihan dyan. Or mayroon man sigurong kalalakihan dyan na matutuwa, wala nang ahas. Okay? Verse 16, sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo. Wala nang sakit sa Bagong Jerusalem, wala nang kompetisyon between husband and wife. Asawang lalaki at asawang hindi na wala nang alitan. Okay. Ewan ko lang kung I think we're not gonna be husbands and wives in heaven. Pero comparing here, kasi yun ay kasama ng sumpa. Yung ang iyong asawa ay pahihinuhod ng iyong kalooban at siya'y Panginoon sa iyo. Yung palaging kung sino ang boss sa bahay. Isang lalaki ba o babae ba or yung alit-alitan. Dahil wala nang sumpa sa langit, wala na yun. Okay? Verse 17, at kay Adan ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain yun, sumpain ng lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng inyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Verse 18, ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok.
at sa alabok ka uuwi. So, everything that is bad here on earth, nagsimula doon sa sumpa sa Hardin ng Eden dahil sa paglabag ng tao sa utos ng ating Diyos. So, lahat ng masamang nakikita natin doon, resulta noong sumpa. Sa bagong Jerusalem, sabi niya, wala nang sumpa. Means, lahat ng alam nating masama ay wala na doon. Lahat ng nagsasanhi ng sakit sa atin, ng pagdurusa, ng kalumbayan, wala na doon. Kasama na ang kamatayan. Dahil yun ang ultimate result. Yun ang result ng sumpa. Sabi sa chapter 2 verse 17 ng Genesis, you don't have to turn there. Sabi, kapag kumain kayo sa bunga ng punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama, kapag nilabag nyo ang aking utos, ano sabi ng Diyos? You will surely die. Mamamatay kayo. Sigurado, you will surely die. Sigurado mamamatay kayo. Spiritually, namatay sila. Dahil na napalayo sila sa ating Diyos. And then, physically, namatay din sila. Mamamatay. So, ngayon, dahil wala nang sumpa sa bagong Jerusalem, wala nang kamatayan. And we will be serving Him continually. Palagi ang ating continuous. Ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Marami ang ating magagawa sa langit. Okay? Marami ang piniprepare na maganda ang ating Diyos sa ating buhay na kasama siya. Our life in eternity, well, hindi magiging boring yun. Kung I hope na masaya kayo na naglilingkod sa ating Panginoon ngayon. I pray na naggagalak kayo kapag kayo naglilingkod sa ating Diyos. Because that's what we're gonna do in heaven. And it will be so much fun. Sama-sama tayong maglingkod sa ating Panginoon sa langit. Wala nang complaint sa work. Okay? Wala nang pagod. I don't know. Again, we'll just have to wait and see kung gaano kaganda ang langit. We shall see His face even with the brightness and kaliwanag ng kanyang kaluwalhatian. Sabi ko nga, I cannot understand. Sabi dito, mayroon tayong stamp of ownership. Mayroon pangalan sa noo. Sabi, that's the only mark I want on my body. On any part, kahit na anong bahagi ng aking katawan, ito lang ang gusto kong maging marka ko. Okay? It proves, pinatutunayan na tayo ay sa Kanya, na pag-aari niya tayo. That is great. Siyang mag-aari sa atin. So, and then verse 5 again repeats the beauty. Iniulit lang yung kagandahan, kaluwalhatian ng ating Diyos sa bagong Jerusalem, the purity of it, and the total holiness. Kay kabanalan, walang kasamaan lahat-lahat, walang kadiliman. So, and we will be there to worship Him forever and ever. So, do you like? Gusto nyo or ninanais nyo na makarating sa lugar na ito na napakaganda? Okay? Kung yun ang nais ng puso nyo, ano dapat natin gawin? Focus. Focus our lives, ang ating mga buhay, ang ating puso sa isang tunay na pagnanasa na makarating tayo sa pangwalang hanggang tahanang ito. We have to look up, okay? Last verse natin. Ito ang sinabi ni Pablo sa pag-exhort niya sa mga Kristiyano sa Colossae, okay? His letter to the Colossians, chapter 3, verses 1 and 2. Colossians. Or nakalimutan ko sa Tagalog ko. But Colossians chapter 3 verses 1 and 2, sabi niya, yamang kayo nga ay muling binuhay na kasama ni Kristo. Hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas,
kung saan si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at hindi sa mga bagay na nasa lupa. Focus. Ituon natin ang ating pag-iisip, ang ating puso paman, ang ating pamumuhay, lahat ng ating buhay. Ituon natin sa mga bagay na nasa itaas, panglangit. Look up. Hindi sa mga bagay na nasa lupa. Okay? Dahil ito ay maglalaho. Masisira ang lahat na ito. Masusunog. And what is important is yung buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. So, look up. Ituon ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, panglangit. Amen? Amen. So, Father, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong pangako. Salamat po sa tahanang ito, Lord, na inihanda nyo para sa amin, O Lord. Napakaganda. Hindi man namin ma-explain kung gaano kaganda. But and even sa aming mga salita dito sa mundo, napakaganda na what else pa sa heavenly words, heavenly meanings, O Lord. So, mas maganda pa dito. So, salamat po, Lord, dahil sa aming Panginoong Hesus Kristo, O Lord, ay makakamtan natin, makakarating kami dito sa tahanang ito dahil kay Kristo Jesus. So, salamat po, Jesus, for giving us such a great hope of eternal life with you, with your light beaming your glory ever in the New Jerusalem. So, thank you, Jesus. We love you. We praise you. In your name we pray. Amen. Look up. Look up. Bye. See you next time. Love you.